Sige. Let's bow our head and feel the presence of our God. Lord, we thank you for today, Lord God, na enable mo po ako, Lord God, para mag-speak ng word for you tonight, Panginoon. Lord, let your will be done, Lord God, sa gawain na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Minister to them, Lord God, as you minister to me, Panginoon, as I speak your word, Panginoon, tonight. Lord, open our hearts and open our minds, Panginoon, and naway um, magawa namin, mai-apply namin, Panginoon, kung ano man yung matututunan namin tonight, Panginoon, filter all the words that I will be saying, Panginoon. Naway invite mo pa po, Panginoon, yung mga wala pa rito na aming mga kapatid, Panginoon, na naway um, makarinig, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Invite them, convict them, Panginoon, Lord God, na umattend sa gawain mo, Panginoon. And I pray na palagi mo po kami pakaingatan, Panginoon. I pray na alisin mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, sa mga any distraction na way makapag-focus po kami tonight, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Lord, we thank you, we love you, we honor you in Jesus' mighty name. Amen. So, good evening po. So, today we gather to explore one of the most profound verses in all of Scripture, found in the prayer that Jesus himself taught us, no? Yung sa Matthew 6:9 to 13. So, lang Ay, kita po ba yung screen ko? Kita naman, no? Opo. Patingin nga. Ay, sige. Kasi may nakaharang sa akin. So, so Matthew 6:9 to 13. So in Matthew 6, our Lord give us what we now call the Lord's Prayer. And its heart lies this powerful declaration, thy will be done. So sabi dito, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, madaming believers ang kaya to i-recite. Madami din those who claim to be Christians is kabisado to. Alam to, nagiging part to ng prayer, ganyan. But I wonder, when we pray, thy will be done, do we truly understand what we're saying? Do we genuinely desire God's will above our own? So today, I invite us to journey deeper into this profound statement of surrender and discover the transformative power it can have in our lives. So understanding God's will. Before we sincerely pray for God's will to be done, we must first understand what His will actually is. So, bago tayo makapag-pray ng Lord's will be done, kailangan nating unawain ano ba ang will ng Lord. So, Scripture reveals God's will in several dimensions. So, first, God's sovereign will. Ang Diyos ay may malawak na plano na hindi maaaring hadlangan. As Isaiah 46:10 tells us, God declares the end from the beginning. Sabi doon, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko.
at gagawin ko, sorry naputol dito, at gagawin ko ang nais ko, ang layunin. So, nothing catches God by surprise. In Ephesians 1:11, Paul writes that God works out everything in conformity with the purpose of His will. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. This means that even when life feels chaotic, God remains in control. Ibig sabihin nito, kahit na magulo magulo ang buhay, ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Ang kanyang kataas-taasang kalooban ay sumasaklaw sa lahat, mula sa malalaking pangyayari sa kasaysayan hanggang sa mga maliliit at personal na detalye ng ating buhay. So the story of Joseph illustrate this beautifully. So he is sold into slavery by his brothers, imprisoned unjustly, and seemingly forgotten. Yet, through it all, God was working his sovereign plans. Years later, Joseph could tell his brothers, "You meant evil against me, but God meant it for good," sabi sa Genesis 50:20. Masama ang balak niyo sa akin, ngunit mabuti ang layunin ng Diyos. So when we pray, "Thy will be done," we're acknowledging this sovereignty. We're saying, "Father, I trust your perfect plan, even when I can't see it, even when I can see it now. Ama, nagtitiwala ako sa iyong perpektong plano kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan o nakikita." So God's moral will is clearly revealed in Scripture. It includes His commands, principles, and desires for how we should live. This will sum up in loving God and loving others according to Matthew 22:37 to 40. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. When Jesus prayed in Gethsemane, sabi niya, "Not my will, but yours be done," sabi sa Luke 22:42. Nang manalangin si Jesus sa Gethsemane, "Wag ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari." He was aligning himself with the Father's redemptive redemptive plan, a plan that includes the cross. Jesus demonstrated the ultimate surrender to God's will, even when it led through suffering. So ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagsuko sa kalooban ng Diyos kahit ito'y humantong sa pagdurusa. For us, praying "Thy will be done" means committing ourselves to obey God's command and live according to His word, even when it contradicts our culture or our own desires. So para sa atin, ang pananalangin ng mangyari ang iyong kalooban ay nangangahulugang pagtatalaga ng ating mga sarili na sundin ang mga utos ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang salita, kahit ito'y salungat sa kultura o sa sarili nating hangarin. God's individual will.
So marami sa atin ang nahihirapan sa mga tanong tungkol sa tiyak na kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Anong career yung dapat kong tahakin? Sino ang dapat kong pakasalan? Saan ako dapat manirahan? While scripture may not provide explicit answer to these questions, it does give us principles to guide our decision. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, um, it encourages us to trust in the Lord with all our heart and He will make our path straight. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. So God often reveals His individual will through His word, through prayer or inner witness of the Holy Spirit, sa wise counsel, sa mga circumstances or open doors, or minsan sa peace or kapayapaan na that surpasses understanding dun sa mga decision na ginagawa natin. So when we pray, they will be done. We're inviting God to guide our decisions and shape our path according to His wisdom rather than our limited understanding. So kapag tayo nananalangin ng mangyari ang iyong kalooban, iniimbitahan natin ang Diyos na patnubayan ang ating mga desisyon at hubugin ang ating landas ayon sa kanyang karunungan at hindi ayon sa ating limitadong pag-unawa. So surrendering to God's will. Ngayon na nauunawaan na natin kung ano ang saklaw ng kalooban ng Diyos, pag-isipan naman natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsuko rito. So let's consider what it means to surrender to it. So the challenge of surrender. Let's be honest. Surrendering to God's will isn't easy. So pag sinabi ni Lord na mahalin mo ang kaaway mo, ang hirap, 'di ba? Minsan kahit nga ano, sabihin ni Lord sa'yo yung mga tamang pagkain, ang hirap na, eh. Kasi 'pag sinabi ni Lord, "Uy, bawasan mo naman yung ano mo, yung pagkain mo ng baboy o kaya ng ano, ng mga matatamis." Ayan, 'di ba ang hirap? Pero kasi parang contradicting din siya, kasi nagpe-pray ka ng long and satisfying life, 'no? Sabihin mo na i-bless yung food na kinakain mo ngayon. Pero ang kinakain mo puro taba, puro marurumi, puro ano, 'di ba, unhealthy, 'no? Hindi 'yun magiging, gulay or something, 'no? So, ano pa rin, ang hirap, mahirap din lalo na kung ano na siya, kinalakihan mo na yung mga gawain na gano'n. So, hindi madali ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. So, our natural inclination is to maintain control of our lives. So, ang likas nating gusto ay kontrolin ang ating sariling buhay. We want to chart our own course and determine our own destiny. Gusto nating tayo ang magtakda ng direksyon o tadhana ng ating landas. The rich young ruler in Mark 10 approached Jesus sincerely, seeking eternal life. But when Jesus told him to sell everything he had and follow him, the man went away sorrowful, for he had great possession. Sabi sa Mark 10:22. Nang lumo ang lalaki at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. He couldn't surrender his wealth to embrace God's will for his life.
Hindi niya kayang isuko ang kanyang kayamanan upang yakapin ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. So similarly, we often struggle with surrendering specific areas. Our career, ambitions, and financial security, our relationship and family planning, our comfort and convenience, our timeline and schedule, our reputation and public image. When we pray, they will be done. We're engaging in a profound act of trust. Kapag nanalangin tayo ng mangyari ang iyong kalooban, tayo ay gumagawa ng isang malalim na kilos ng pagtitiwala. We're saying, Lord, I surrender my plans, my preference, and my vision for my life to your great wisdom. Panginoon, isinusuko ko ang aking mga plano, mga kagustuhan, at ang aking pananaw para sa aking buhay sa iyong higit na karunungan. The model of Jesus. No one demonstrates perfect surrender better than Jesus himself. Walang sino man na nagpapakita ng perpektong pagsuko kundi si Jesus mismo. So in the Garden of Gethsemane, facing the horror of the cross, Jesus prayed, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ama, kung ibig mo, alisin mo ang kopang ito sa akin. Ngunit wag ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Notice Jesus didn't deny his own desires. Hindi itinanggi ni Jesus ang kanyang sariling mga kagustuhan. He expressed them honestly before his Father. Ngunit sa huli, isinuko niya ang mga kagustuhang ito sa plano ng Diyos. Ito ang halimbawa para sa ating sariling pagsuko. Maaari tayong maging tapat sa Diyos tungkol sa ating mga pag-asa, pangarap at takot. Ngunit tulad ni Jesus, nag nagtatapos tayo sa mga salitang, "Ngunit 'wag ang aking kalooban kundi ang iyo ang mangyari." So, surrendering to God's will isn't one-time decision. It's a daily practice. So, each morning, we must renew our commitment to live according to God's plan rather than our own. Mamuhay ayon sa plano ng Diyos at hindi ayon sa ating sariling plano. So, in Romans 12:1-2, sabi doon, to offer your bodies, sabi ni Apostle Paul, so he describes this ongoing surrender, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So when we pray, they will be done. So kapag nanalangin tayo na mangyari ang iyong kalooban, we're committing to this daily renewal of surrender. Araw-araw na pagninilay at pagsuko, allowing God to transform our thinking and redirect our path as needed. Pinapayagan natin ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip at itama ang ating landas ayon sa kanyang kalooban. The paradox of surrender. So, pag sinabi mong paradox, yun na yung nangangahulugan na
parang tila hindi kapani-paniwala o salungat sa sarili na pahayag o proposisyon na pero kapag inobserve mo or ipinaliwanag ay maaaring magpatunay na tama o may magandang basehan. So, surrender brings freedom. So, paradox number 1, surrender brings freedom. So, the world tells us that freedom means doing whatever we want. Sinasabi ng mundo na ang kalayaan ay nangangahulugang paggawa ng anumang nais natin. But true freedom comes from aligning our will with God's perfect design for our lives. Jesus said, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Kung mananatili kayo sa aking salita, tunay kayong mga alagad ko, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. The truth about God's will liberate us from the exhausting pursuit of our own way. Ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa nakakapagod na paghahangad ng ating sariling paraan. Kapag nanalangin tayo ng mangyari ang iyong kalooban, tinatanggap natin ang kalayaan na nagmumula sa pamumuhay ayon sa mga hangganan ng Diyos or sa boundaries ng Diyos rather than constantly straining against them or sa halip na patuloy na lumaban dito. So, surrender brings peace. There's a profound peace that comes from knowing we're walking in God's will. May malalim na kapayapaang dumarating kapag alam nating tayo'y lumalakad sa kalooban ng Diyos. When we've truly surrendered, we can resist in His sovereignty instead of anxiously trying to control every outcome. Sa halip na mabalisa sa pagtangkang kontrolin yung bawat yung bawat yung bawat kinalabasan. So as Philippians 4:6 to 7 promises, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So when we pray, they will be done. We're exchanging our anxiety for the supernatural peace that comes from trusting God's plans. Isang higit na kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa plano ng Diyos. So surrender brings purpose. So living for God's will rather than our own infuses our lives with eternal purpose. So ang pamumuhay para sa kalooban ng Diyos, sa halip na para sa ating sarili ay nagbibigay ng walang hanggang layunin sa ating buhay. So, even ordinary tasks become sacred when done in alignment with God's plan. Maging ang mga karaniwang gawain, no, ay nagiging banal kapag ito'y ginagawa ayon sa plano ng Diyos. As Colossians 3:23 to 24 tells us, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo.
So when we pray, thy will be done, we're inviting God to use our lives for His greater purposes. Iniimbentahan natin ang Diyos na gamitin ang ating buhay para sa kanyang mas dakilang layunin. Purposes that extends far beyond what we could imagine or achieve on our own. Mga layuning higit pa sa kaya nating maisip o makamit sa ating sariling kakayahan. So, how do we cultivate this attitude of surrender in our daily lives? So, let me suggest several practical steps. So, number one, so hindi nawawala yan. So, intentional prayer. So, begin each day with deliberate prayer of surrender. Ama, sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking mga plano, ang aking mga schedule, ang aking mga relasyon, at ang aking kinabukasan. Naway mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay ngayon. So, number two, regular scripture study. So, kaya tayo may curriculum, no? So, hindi natin kayang magpasakop sa ating sa isang kaloobang hindi natin nauunawaan. So, regular time in God's word help us discern His will and align our thinking with His. Sabi nga sa Psalm 119, 100, verse 105 says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraan, liwanag na tumatanglaw. The more we saturate our minds with scripture, the more naturally we'll walk in God's will. Kapag pinupuno natin ang ating isipan ng banal na kasulatan, mas nagiging likas sa atin ang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Number three is accountability community. So, palibutan mo raw ang iyong sarili ng mga kapwa mananampalataya na nakatuon din sa paghahangad ng kalooban ng Diyos. 'Di ba sabi nga ni Lord ano kumbaga do not partners with unequally yoke or um, kumbaga do not walk kasi ano nga kung kumbaga kung ano yung kung sino yung lagi mong kasama, yun yung nakakaimpluwensya rin sa'yo. So, ang ibig sabihin nito ay mahalaga ang pagkakaroon ng mga tao sa iyong buhay na may parehong layunin at pananampalataya. Kapag tayo ay nakapaligid sa mga tao na pareho ang hangarin, na yung hangarin na yun is sundin ang kalooban ng Diyos, nagiging mas madali para sa atin na mapanatili ang tamang direksyon. So, ang mga kapwa mananampalataya ay makakapagbigay ng pananaw, lakas ng loob at mga tamang gabay kapag tayo ay nahihirapan o nalilito sa ating landas. Halimbawa, kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na desisyon sa buhay, tulad ng pagpili ng trabaho, ng relasyon, o kahit sa espiritual na paglago, ang mga taong nagmamalasakit sa iyo at may parehong layunin na sumunod sa Diyos ay makakatulong sa pagbigay ng mga payo o pananaw na makapagbibigay linaw sa iyong desisyon. Sila rin ay magpapalakas ng iyong loob, lalong-lalo na kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong laban. So as Proverbs 11:14 reminds us that in the multitude of counselors, there is safety. Sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan.
Our spiritual community helps us stay on track with God's will. Ang kasabihang ito ay nagsasabi sa atin na hindi natin kailangang magdesisyon ng mag-isa. Kapag tayo ay may mga tagapayo, mga taong may matuwid na pananampalataya at kaalaman, tayo ay magiging ligtas ay mas magiging ligtas sa ating mga desisyon. Ang paghingi ng payo ay gabay mula sa ating komunidad ng mananampalataya ay nagsisiguro na hindi tayo maliligaw ng landas. So, practice obedience in small things. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos sa mga malalaking desisyon nagiging mas madali kapag nasanay tayong sumunod sa Kanya sa maliliit at araw-araw na pagpili. Magsimula sa pagiging tapat sa maliliit na bagay or start by being faithful in the little things. As Luke 16:10 teaches, one who is faithful in every little is also faithful in much. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. As we prove faithful with small responsibilities, God entrusts us with greater ones. Kapag napatunayan nating tapat tayo sa mga simpleng responsibilidad, ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos ang mas malalaking gawain. Actually, isa sa mga preaching ni Tyreb na sobrang tumatak sa isip ko is um, pagkakatiwalaan mas mas kumbaga mas handa kang tumanggap ng mas malalaking bagay mula sa Diyos kapag ikaw ay mature. As in mature Christian, mature Christian believer. Kasi pero magagawa mo lang 'yun kapag ikaw ay nakababad sa salita ng Diyos. Because as you as you read His word, 'di ba mas nagiging mature ka, eh. Mas nagiging discerning ka, mas kaya mong, gawin yung will ni Lord. So, um, as Christian, 'di ba, hindi naman laging one time, big time, 'di ba? We need to start in small things talaga. Merong mga tao na abrupt yung changes pero usually 'di ba, paunti-unti talaga. So ang pagsuko sa kalooban ng Diyos sa mga malalaking desisyon ay nagiging mas madali kapag nasanay tayong mag-obey sa maliliit na bagay araw-araw. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay hindi palaging madali, lalo na sa mga malalaking desisyon na may malaking epekto sa ating buhay. Ngunit kapag pinili natin na sundin si Lord sa mga maliliit na bagay sa araw-araw, nagiging mas natural at madali ang pagpapasya sa mas malalaking aspeto ng ating buhay. Sa madaling salita, ang pagiging tapat at masunurin sa mga maliliit na bagay ay naghahanda sa atin na maging tapat at masunurin din sa malalaking bagay. Halimbawa, kung tayo ay masunurin sa mga maliliit na bagay tulad ng, pagbibigay ng oras sa Diyos sa araw-araw, panalangin, pagbabasa ng Biblia o pagtulong sa iba kahit na walang nakakakita, pinapalakas nito ang ating kapasidad na sumunod sa kalooban ng Diyos sa mga malalaking desisyon. Kung mas pinipili nating, magtiwala at sumunod sa Diyos sa mga maliit na pagkakataon,
magiging mas madali para sa atin na magtiwala at sumunod din sa kanya kapag malaki at mahirap ang desisyon na kailangan nating gawin. Magsimula sa pagiging tapat sa maliliit na bagay. As Luke 16:10, ang sabi niya, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. So ang talatang ito ay nagpapakita ng prinsipyo na ang ating pagiging tapat sa mga maliit na bagay ay nagpapakita ng ating kakayahan na maging tapat din sa malalaking bagay. Kung ikaw ay maaasahan sa mga maliliit na bagay, ibig sabihin ay handa ka rin na magtiwala at maging tapat sa mga mas may hirap na responsibilidad. So learn from resistance. Kapag nakaramdam ka ng pagtutol sa kalooban ng Diyos, mahalagang hindi mo ito basta-basta balewalain. Minsan, kahit alam nating ito ang tama at ito ang pinapagawa ng Diyos, may bahagi sa atin na ayaw sumunod. Doon pumapasok ang salitang resistance, yung, panloob na pag-aatubili, takot o pagtutol. Halimbawa, alam mong pinaparamdam ng Diyos na dapat kang magpatawad, pero may bahagi sa iyo na nagagalit pa rin. O kaya nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong direksyon, tulad ng pagbabago ng trabaho o pagsuko ng isang relasyon. Pero takot kang mawalan ng kontrol o masaktan. Ang tanong ngayon ay bakit ako tumututol? May takot ba? Halimbawa, takot mawalan, takot masaktan, takot sa hindi tiyak na kinabukasan. Pangalawa, may sariling kagustuhan ba? Halimbawa, gusto mong mangyari ang sarili mong plano, hindi ang plano ng Diyos. Kapag na-identify mo na ang ugat ng iyong resistance, mas madali mo na itong iharap sa Diyos sa panalangin. Puwede mong sabihin, "Lord, natatakot ako," o "Panginoon, gusto ko po talaga ito. Pero alam kong hindi ito ayon sa kalooban mo." Doon nagsisimula ang tunay na pagsuko. Dahil hindi mo lang sinusunod ang Diyos ng pilit, kusang loob mong ibinibigay sa Kanya ang iyong takot at kagustuhan na may tiwala na mas alam niya ang tama para sa iyo. So, short testimony lang. So, siguro isa sa mga mate-testify ko na nagkaroon ako ng resistance sa Lord that time na siguro, isa dun yung sa yung about my father. So, actually nung na-ospital yung father ko, nanaginip na ako, eh. Wala pang result yung yung exam, as in lahat ng pinaano namin siya, overall check-up, MRI, blood test, ECG, sa ano pa ba, lahat ng test, pina-test namin siya. So, kung ano yung problema sa father ko, ganyan. Tapos nanaginip ako nun ng na-receive ko yung result nung father ko. Ang sabi dun sa sabi dun sa result, fatal to death, gano'n. Gano'n yung will ni Lord sa father ko, as in fatal to death. Actually, hindi ako nag-surrender agad. Hindi ako ang panalangin ko sa father ko is complete healing, as in complete healing. Ano,
um, thanks God na inextend ni Lord yung buhay ni Papa that time. Kasi ano pa yun, eh, parang na-extend pa ng 1.5 months, ay 1.5 years yung buhay ng father ko that time. So, bakit ako hindi nag-surrender that time, kasi takot ako mawalan ng tatay. Sino bang hindi takot mawalan ng tatay, 'di ba? Takot ako na hindi kami complete as family. So, takot akong masaktan. So, meron dong separation anxiety. So, mami-miss ko yung father ko, ganyan. Na yung thought na hindi na namin siya makakasama. So, noong una, hindi ko alam sa sarili ko kung, tumanggap na ba si papa. Kasi 'di ba hindi nga ayos yung brain niya. So, yung sakit ng father ko is bukod sa hypertension meron siyang dementia. So, may sakit siya sa brain, ganyan. So, hindi ako sure that time kung tumanggap na ba si, I mean, nagse-share ako sa kanya pero hindi ko fully know if talagang natanggap na ni papa, um, by heart yung si Lord, ganyan. So, ano, buhay that time, ano, buhay si papa, 'di ba? Buhay si papa, oo. Pero parang patay na rin siya kasi that time hindi mo siya makausap, hindi mo siya maintindihan, ay hindi ka niya maintindihan, hindi ka niya kilala, ganyan. So, dumating ako sa point na ano, nung that time na nagkakasakit na ako, na nahihirapan na ako sa schedule namin, ganyan, na masakit din na nakikita mo na nahihirapan siya, ganyan. Ayun, yun yung time na ang prayer ko na is, "Thy will be done." Actually nung pinag-pray ko na yung "Thy will be done," immediately kinuha na ni Lord si papa, ganyan. Hindi siya sa dementia namatay, kundi sa pneumonia. So, in a different way. Kumbaga ano, pero ang lesson ko nun that time, siguro kung ano, kung sinuko ko agad yung, kumbaga ang prayer ko agad is surrender sa Lord, siguro hindi ako nagkasakit right now na dahil sa sobrang stress. Kasi alam ko talaga nung period na yun na meron na akong sakit kasi ano, eh, namamanhid na yung mga kamay ko, ganyan. Marami na, kumbaga ini-ignore ko lang kasi ang focus namin nun kay papa, eh, ganyan. Ini-ignore ko lang yung mga, symptoms, ganyan. Siguro siguro din kung ang prayer ko nun, "Thy will be done," mas early ko nakilala si Eric kasi ka-office mate ko na siya nun that time, eh. Kumbaga, yun yung that time na pinapapasok na kami sa office. Pero ano, it was delayed for 2 years kasi ano, eh, hindi ako makapasok, eh, sa office. Nag-work from home ako for 2 years dahil nga gawa nga nung kay papa. Hindi siguro ako na-drained financially, emotionally, physically, mentally for long years that time. If I only surrender to the Lord. And, um, ano, kumbaga kumbaga inano na rin kumbaga kino-confirm na rin ni Lord, eh, na, um, kumbaga kino-confirm na rin sa'kin ni Lord that time na, nakatanggap na si papa. Hindi ko man kumbaga hindi ko man ma-understand paano, ganyan.
Kasi maraming ways naman si Lord, eh, 'di ba? So ayun, um, so important talaga na ang prayer natin is palaging "Thy will be done." So celebrate, yu last one is celebrate God's faithfulness. So magkaroon ka ng, tala ng mga pagkakataong ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay humantong sa hindi inaasahang mga pagpapala. Ibig sabihin nito ay maglaan ng oras upang balikan ang mga pagkakataon sa iyong buhay kung kailan pinili mong sundin ang plano ng Diyos. Kahit na mahirap o hindi tiyak noong panahon, maaaring hindi mo, nakikita ang buong larawan noong panahong iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung paano nagdala ang mga desisyong iyon ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Hindi lang ito mga materyal na bagay, maaaring ito'y kapayapaan, espirituwal na paglago, mas matibay na relasyon o isang malalim na pakiramdam ng layunin at kasiyahan. Halimbawa, maaaring pinili mong iwan ang isang magandang oportunidad sa trabaho dahil nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos na mapunta sa ibang direksyon. At kalaunan ay nahanap mo ang isang mas makulay at mas makapangyarihang trabaho o kaya naman pinili mong magpatawad sa isang tao kahit na mahirap at naranasan mo ang mas malalim na kapayapaan at kalayaan. Bakit mahalaga yung, paglilista or pagtatala? Kapag intentional mong itinatala ang mga pagkakataong ito, magsisimula kang maki magsis magsisimula kang makita ang mga pattern o bahagi ng iyong buhay kung saan ang plano ng Diyos ay nagdulot ng mabuti kahit na hindi ito ang inaasahan mong mangyari. Ang mga paalala ng katapatan ng Diyos ay magpapalakas ng iyong tiwala sa Kanya at mag-uudyok sa iyong patuloy na pagsuko sa Kanyang kalooban. Matutulungan ka nito kapag humaharap ka sa mga mahirap na desisyon sa kasalukuyan. Maaari mo na kahit hindi mo lubos na maunawaan ang plano ng Diyos, ito pa rin ay magdadala ng mabuti sa huli. Ang pag-alala sa katapatan ng Diyos sa nakaraan ay nagbibigay lakas upang sumuko sa kasalukuyan. 'Di ba yung ginagawa natin yung mga kamustahan, yung mga testimony, ganyan, ganito yung ginawa ko, tapos ganito yung naging result, ganyan, and hindi tayo pinabayaan sa kabutihan ng Diyos, ganyan, 'di ba? Kumbaga nagpapalakas yun sa atin. Kumbaga nare-remind tayo na, oo nga 'no, na hindi ko man maunawaan yung ways ni Lord, but, if I do something na according to His will, usually, ano talaga for our good talaga yung ano, yung nagiging result. So when we pray, "Thy will be done," we're not just making a statement, we're embracing a lifetime of ongoing surrender and trust. Ay, so, for conclusion, sa pagtatapos, nais kong imbitahan kayong muling pag-isipan kung paano natin ipinagdarasal ang panalangin ng Panginoon. Lalo na 'pag pagtuunan natin ng pansin ang ibig sabihin ng salitang mangyaring gawin ang iyong kalooban tulad ng sa langit, ganoon din sa lupa. So in heaven, God's will is done
immediately, without delay, completely without reservation, joyfully without resentment. So when we pray for God's will to be done on earth as it is in heaven, we're asking for that same spirit of immediate, complete, and joyful obedience to characterize our own lives. Hinihiling natin na ang parehong espiritu ng agarang, kumpleto at masayang pagsunod ay magiging katangian ng ating mga buhay. The Christian life is a journey from my will be done to thy will be done. Gawin ang aking kalooban patungo sa gawin ang kanyang kalooban. It's a progressive surrender as we learn to trust God more fully with each passing day. Isang unti-unting pagsuko habang natututo tayong magtiwala sa Diyos ng mas buo sa bawat araw na lumipas. Mga kapatid, hamon ko sa inyo sa linggong ito, gawin ninyong palaging panalangin ang mangyaring gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag kayo ay humaharap sa mga desisyon, kapag kayo ay nakakaranas ng pagsubok, kapag kayo ay nakakaranas ng anxiety tungkol sa hinaharap, huminto sandali at magsuko muli sa perpektong kalooban ng Diyos. Remember the words of Jeremiah 29:11. The words of, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God's will for you is good. His plan is perfect. His ways is best. May we all have the courage to pray with genuine hearts, thy will be done. So understanding who God is, we submit ourselves to Him and allow Him to transform us. The more we know God, the more readily our prayers will align with His will, and we can truly pray, thy will be done. We can approach God in confidence that if we ask anything according to His will, He hears us. So by faith, we know that praying thy will be done is the best thing we can ask for. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. Amen. So let us pray. So Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, amin pong ipinahayag na madalas ay nais namin ang aming kalooban at hindi ang iyo. Nahihirapan kaming isuko ang kontrol sa aming mga buhay, sa aming mga hinaharap at sa aming mga mahal sa buhay. Today, we chose to surrender afresh. We trust that your will is perfect, that your plan is good, that your way is best. Help us to surrender not just with our words, but with our daily choices and attitudes. Bigyan mo kami ng lakas upang sundan ang halimbawa ni Jesus ng ganap na pagsuko. At kapag kami natagilid, ipaalala mo sa amin ang iyong tapat na pagmamahal at perpektong karunungan. Naway matagpuan namin ang kalayaan, kapayapaan at layunin habang inaalay namin ang aming kalooban sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate Yeng. Purihin po ang Diyos sa buhay mo at patuloy na ang Panginoon pong magpala.
Amen sa inyo pong buhay. Glory to God po sa napakagandang mensahe. So let your will be done. Ayan, unahin po natin si Kuya Lut. Kuya Lut, para po sa ating takeaway at karagdagan po, kung meron. Hello po. Hi Nagulat po. ako agad. Sige po. Ang ganda, no? Thank you, Ate Yeng, no, sa pagpapagamit sa Lord for na maibahagi sa amin yung kanyang salita. Yan po yung napakahirap po talaga, no, na, di ba, parang minsan iisipin mo, pag nag-pray ka na, tapos yung dulo, thy will be done. Di ba, hindi mo sure eh. I mean, baka hindi yun yung gusto mo, di ba? Baka hindi, well, mostly talaga ganun. Hindi yun yung gusto natin na result, no? Or outcome. Pero kapag sinabi mo na they will be done, talagang full surrender siya. And we do really trust the Lord na kung ano man, yung gusto niya, yun talaga yung makakabuti sa atin. Pero yun nga, dahil most of the time, laging naglalaban yung flesh at saka yung desires of the world, mga ganyan. So, lagi pinipilit natin kung ano ba yung gusto natin, diba? So, kaya marami ding nangyayari na minsan lalong napapalala or dahil sa kapipilit natin ang mga gusto natin, imbes na dapat malapit na yung breakthrough, lalong lumalayo, mga ganyan. So, dahil ng mga sarili nating kagustuhan, I was reminded dun sa ano, no, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's plan that should prevail. And yun yung talagang paulit-ulit sa akin sinasabi ni Lord ngayon na um, ano talaga, to really remain on His presence. Mas sabi nga yun ni Ating din, mas magbabad tayo to be spiritually mature, no? Na talaga mag-grow tayo in faith para mas maibigay natin yung full trust and full dependence, full surrender sa Panginoon. Kasi hindi natin yun magagawa. Babalik pa rin tayo dun sa really main goal natin dito sa TGPM, which is really yung intimacy. Kasi just like mga relationship naman natin sa ibang tao, 'di ba? So kaya naman tayo naging close dun sa tao na 'yon kasi we invested time, we invested effort, we became too intentional din talaga na kilalanin yung tao. So ganoon din sa Panginoon. I mean, we really need to kumbaga seek Him, talagang kilalanin siya, well, through the Word. So kailangan basahin talaga natin yung Bible, we have prayer time, no, para mas makilala din talaga siya. It's a two-way communication. I mean, communication is two-way. So, syempre, nakakapag-usap tayo sa Panginoon through our prayers, and at the same time, the Lord answers naman mostly through the Word. So, it's a communication. No? So, yun, great reminder na um, to trust the Lord, to give Him our full trust, yung full surrender talaga sa Panginoon. And makakaasa naman tayo na whatever His will, yun talaga yung perfect. 'Di ba? Perfect for us, yun yung best talaga for us. Yun talaga yung dapat. At hindi tayo magpadala kung ano lang yung desires of the world at saka yung ng flesh natin, no, na laging naglalaban. So yun, mas patindihin natin yung intimacy natin kay Lord, mas maging intentional tayo in growing our faith, in being spiritually mature para mas nakikilala natin siya, mas magtitiwala tayo sa kanya, at mas maibigay natin yung full surrender and full trust sa kanya. Yun lang po. Amen. Salamat po, Kuya Lut. Ayan, glory to God po sa buhay mo. At ngayon po, dumako naman tayo sa buhay po ni Nanay Andrea. Makakapag-speak po kayo, Nay, about sa message po tonight. Sorry sis Beb at hindi ako nakapag-umpisa. Nakinig lang Amen ako po, Nay. Sige Sige Sorry. po. Ayan, glory to God po. Ayan, tayo naman ay dumako kay
Kuya Eric sa kanyang kabiyak. Kuya Eric, marami ka bang take away sa mensahe tonight? Ayun, salamat Sis Bebs. So una sa lahat maganda po yung message na nai-share po ni Ying, 'no. So talagang, pati ako na-remind din ako sa, allowing God to be in control sa buhay natin. So may mga takeaways lang po ako. So, ang una talagang nagrema sa akin is, um, sometimes kung parang minsan nakikita natin na yung buhay natin is out of control or minsan hindi pumapabor sa atin, um, na-realize ko na, we should always remember that, God is in control sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And aside from that, um, aside sa siya ang nagkokontrol nito, yung mga nangyayaring ito is, God's will din talaga. So, kung ito man ay tayo man ay minsan nasa pagsubok or may mga pinagdadaanan, kumbaga kung si God ang, in control dito, talagang sure tayo na ano 'to, may makukuha tayo or may matututunan tayo, ah, at the end of this ano, kung pagsubok man 'yan or kung ano mang paghihirap. And na-remind ako na may reason kung bakit minsan nahihirapan tayo. Minsan siguro lesson din sa atin 'yun. Kumbaga pinapaalalahanan tayo ni Lord na may mga bagay na, sobra na nating ginagawa or may mga bagay naman na kulang na tayong ginagawa. So, 'yun yung talagang nagrema sa akin na, um, kung ano yung mga nangyayari sa atin is si God talaga ang may, dahilan or may gawa nito. Tapos, may mga na-realize din ako about sa, surrendering. So, parang when we say surrendering, it means, letting God, be in control of our life and ise-set aside mo talaga yung sarili mong, kagustuhan. Tapos, na-realize ko din na, ibig sabihin ng surrendering is siguro isa rin mako-consider na pag-surrender din is yung being grateful to God on whatever situation we are in. So basically, for example, yung paggising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka sa kung ano mang, um, buhay na meron ka or sitwasyon. Dahil ano yun, parang kumbaga, parang yun din yung isang way na pagpapakita or masasabing nagsu-surrender ka kay Lord. Being grateful or pagiging, yung pagpapasalamat mo kung anong meron ka, kung anong sitwasyon mo ngayon, and kung ano mang, nag-aabang sa'yo in the future or sa hinaharap. So, yun, napakagandang mensahe and reminder din sa ating lahat na, patuloy lang sa, actually hindi lang patuloy, kumbaga na-realize mo rin na ano, na dito sa pag-surrender is yung masusubukan mo rin dito yung ano, yung faith mo kay Lord, faith mo kay God. So, kumbaga parang reminder din sa atin na minsan, kumbaga subukin din natin kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Minsan nagiging matigas na yung ulo natin, 'di ba? Baka sinasabihan tayo ni Lord na or baka nire-remind tayo about sa faith natin kay Lord. So yun lamang po, and napakaganda po ng mensahe. To God be the glory po. Amen. Napakaganda rin ng insight ni Kuya Eric. Salamat ano po na naging napapanahon yung ating mga pinag-aaralan sa oras na 'to at, purihin po ang Diyos. Ayan, sa tayo po ay dumako si Tatay Red po ba 'tong Elohim? Ayan.
Praise Jesus. Ayan, tayo po ay dadako naman kay si Ate Pia po hindi makakapagsalita. Ano po? Ayan, sige po, hingan natin ng kaunti si Ate Kat. Ate Kat, nakapakinig ka po ano from the start para meron tayong ano sa warrior. Ate Kat, pwede po kayong magsalita? Ano po insight po ba, sis? Opo. Ang inaabot ako na po, salita ko. Ngayon nga, di ba, sabi nga na, there are times na we don't understand kung ano yung nangyayari, pero pag nag-ask tayo kay Lord, yun nga, yung tayo will be done, kung ano yung kagustuhan niya at ano yung will ng Panginoon, hindi yung will natin. Sometimes we ask God, bakit hindi nakasagot yung mga prayers natin? Baka kasi mali yung ano natin because we tend to ask God ng prayers pero gusto natin kung ano yung resulta na naayon sa gusto natin. Hindi yung naayon sa Kanya. Saka lagi din natin iisipin na ang Panginoon ay wala siyang we just need to trust Him and fully and rely on Him na there are purpose sometimes kung bakit may nangyayari. And yun nga, lalo nga daw tayo magbabad sa Panginoon every time na may pinagdadaanan na tayo. Kagaya ng shinare na kanina na dumaan isa sa mga problema. Naintindihan na rin niya kung bakit nangyari, ano yung purpose, ba't nangyari yun. So, ayun, huwag parang minsan din kasi nag-develop yung character. So, may mga reason talaga kung ano yung will ng Panginoon, yun na sundin natin at magtiwala tayo at kung hindi mo naiintindihan, kumapit ka sa mga salita niya at sa mga promises niya para maging strong ka. Yun lang po. Amen. Praise God po. Sa glory to God po, ano? Ayan, marami pong salamat, Ate Kat. At tayo po'y dumako kay Pastor Sammy. Pastor Sammy? Amen. Praise God. Salamat Sis Yeng no, sa paggamit sa Panginoon and thank you sa Panginoon sa mensahe na binaba niya sa iyo. So amen. So napakaganda nung topic natin. Heaven di ba monthly theme natin is heaven manifested on earth. So isa dito talaga yung mangyari talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Actually, ang tawag ko dyan, dun sa prayer na thy will be done, is scary prayer if we are not ready. Nakakatakot na panalangin yun, di ba? Kung hindi tayo ready. For example, yung isang example ni yung kanina, di ba? Yung paano pag sinabi ng Lord, nag-pray ka, tapos sinabi ng Lord, kukunin ko na siya. As, di ba, hindi tayo prayer, tapos hindi tayo ready. Kasi siyempre, naturally, gusto natin, mabuhay pa, ma-extend pa. Eh kung hindi yun yung kalooban ng God. So talagang, ano siya, scary yung prayer na yun if hindi tayo ready. If hindi tayo ready na i-accept, itanggapin, at hindi tayo surrendered. So yun yung nakuha ko, no? Kaya talaga, kahit Kristiyano ka na, may mga panahon tayo sa buhay natin na ang hirap banggitin ng panalangin na yan. Amen? 'Di ba? Pero marirealize natin, no? So when we come into prayer and are spending time with God na, 'di ba yung sinasabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ibig sabihin, tayo daw ay maging maligaya sa presensya ng Panginoon at ibibigay niya yung mga hinihiling natin. Bakit nauna yung maging maligaya? Kasi pag tayo ay naging maligaya, paano tayo maging maligaya sa presensya ng Panginoon? Ibig sabihin, nagbabasa tayo ng Bible, nag-worship tayo in private at nagpipray in private. So pag ginagawa natin yun, nakikipag-date tayo everyday kay Lord, yung mga nais natin nababago. 'Di ba? So yung mga kagustuhan natin nababago. So kaya sinabi doon, and He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, yung desires mo kasi na refined na. Hindi na siya makalaman na desire. Kumbaga,
as we go in intimacy with God, nagkakaroon ka na din ng heart ng kagaya sa Diyos. Mata, paa, kamay, at kaisipan ng kagaya ni Kristo na kumbaga heavenly mindset na. So ngayon, yung mga desisyon natin, mag-iiba na din. 'Di ba? Ganun naman lagi eh. So, kung lagi nating intentional tayo, sinisik natin si Lord everyday, yung mga desisyon natin, hindi na siya fleshy. Kumbaga talagang align na sa word ng God. So, Psalm 37 verse 4. So, babalik pa rin talaga sa place ng intimacy para maipag-pray talaga natin yung sinasabi kong scary prayer pag hindi tayo ready. Thy will be done. Kasi 'di ba sa prayer natin, Lord, ganito, 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 ganito. Pero pag sinabi ng Lord, kunwari nagpipray tayo tapos hindi pa pinaprovide ng Panginoon. Tapos yun pala, bakit kaya hindi nagpo-provide ng Panginoon pero nag-pray ka naman ng pray? Tapos fasting ka naman ng fasting. Anong may problema? Okay ka naman sa Panginoon. Pero ang sinasabi pala nun ng Lord, baka may ang word sa'yo ng God, ganito, tinitest kita anak. Nasa exam period, kaya nasa season ka ng examination, ipasa mo to. Hindi ibig sabihin na hindi ako magpo-provide. Kasi kalooban ko ang mag-provide anak. Pero anak, 1 buwan kitang susubukin. O, di ba? Ganun eh. So, mababago talaga pag alam natin yung tinig, yung boses ng Diyos. Eh anak, nasa season ka ng examination, tinitest kita eh. Di ba? So, kaya, hintayin mo. Hintayin mo yung provision ko. So, di ba, naturally, tayo mga tao, kaya tayo mga Kristiyano na, we tend to, Lord, pwede bang ibigay mo na ngayon na, ganyan na, ngayon na. Pero sabi ng Lord, hindi eh. Kasi alam ko na hindi ka ready tanggapin. Babalik pa rin sa readiness. So, balikan natin yung Israelites. Di ba 40 years sila sa wilderness, sa desierto. Eh, pero ilang days lang naman yung pagtawid nila sa promised land eh. Pero bakit ginawa ng Diyos yun? Because yung purposes ng Lord sa kanila na i-humble sila, nasubukin sila. Una yon. Pangalawa, kung makikita niyo dun sa paglalakbay nila, naging mareklamo, whining o nagko-complain yung mga Israelites sa panahon ng kagutuman o kasi wilderness yun, 'di ba? Walang tubig, walang mainom. Talagang lumabas yung pagko-complaint attitude nila. Eh, hindi gusto ng Diyos yun. Kaya tumagal sila ng tumagal dahil nagdi-disobey sila. So, ganun din sa buhay natin talaga. So, ang tamang din prayer dyan talaga na sa day will be done. Lord, make my heart ready. Kasi talagang babalik pa rin sa place of surrendered na ready kang tanggapin yung pagpapala na yun. Kasi maaaring yung pagpapala na yun, agalingan man yan, career man yan, relationship, ministry. Pero kung yan ay hindi ka ready, alam ng Diyos kasi sovereign will naman, may sovereign will pa rin ng God. Kahit meron siyang mga inuutos, meron pa rin sovereign will. For example, di ba? Patulad kay Joseph. Talaga naman na nagbigay ng yung dream ni Joseph, sinabi niya sa mga kapatid niya. 'Di ba si Joseph may prophetic ano siya, dream no, na siya ay magbabow down yung mga kapatid niya sa kanya. Eh hindi nagustuhan yun eh. Ang nakuha ko doon sa part na yun, kagabi ko pa to na ano eh, yung doon sa worship time namin doon sa Kapampangan. Maaring na mali ng pag-release ng prophetic word si tag dito ng timing si Joseph. Kaya ngayon ang sagot tuloy ng mga kapatid niya na inggit, nagkaroon ng jealousy hanggang sinold out siya, 'di ba? Binenta siya hanggang napunta siya doon sa Ehipto. Pwede naman na kung yung panahon na yon, si Joseph ay tinikom niya muna yung bibig niya muna tapos ipinalangin niya muna, no? Pwedeng ipadala naman siya ng Panginoon taga sa Ehipto sa ibang kaparaanan. Kasi pansin niyo 'di ba, ang sovereign will ng God
kay Joseph, pinakita ng Lord sa dream. Pero nangyari 'yun sa marahas na pamamaraan, 'di ba? Pero pwede naman 'yun sa maayos na pamamaraan. Kung naging maayos lang din yung mga pangyayari at yung pag-release nung word na 'yon. So ang nangyari, hindi, so na-sold out siya. Pero nakita niyo yung sovereign will ng Panginoon. Plano pa rin ng Diyos na i-ano siya, i-promote siya, maging gobernador siya ng Egypt, plano. Pero yung proseso noon, puwedeng maging iba depende sa response natin. Yun yung binababa ng Diyos sa atin right now, naging sa akin. May mga plano ang Diyos sa atin in each one of us, sa ministry, sa career, relationship, sa finances, sa wealth, in everything. Pero yun yung sovereign will, may kanya-kanyang plano siya. Pero naiiba yung ano, yung proseso niya depende sa reaksyon natin. Example, yung Israelites, iba, tumagal sila na dapat ano lang, maiksing panahon lang, 'di ba? Pero dahil nga ito na nga hinayaan na ng Panginoon, pumapasok yung permissive will ng Panginoon na, okay, ginusto mo yan, gusto mo talaga yan, 'di ba? O di hinayaan ka na ng Panginoon yan sa decision mo na yan, 'di ba? Pero ibabalik ka pa rin ng Diyos doon sa will niya. Masakit nga lang. Masakit na pamamaraan nga lang dahil sa mga maling step or decisions. 'Di ba? For example kay Moses, 'di ba? Si Moses ay nagalit, 'di ba? Nung ano, ibig sabi ni Lord, speak to the rock para magkaroon ng water. Anong nangyari? Hinampas niya, nagalit si Moses, 'di ba? So, sabi ng Panginoon, nagkamali ka sa pag-display ng holiness ko sa mga Israelites. So ngayon, hindi ka makakapunta ng promised land. Yes, nakita niya ang promised land, natanaw niya. Pinakita naman ng Diyos, hindi lang siya nakapasok. Natanaw pa rin niya, nakita niya pa rin ang promised land. Hindi lang nakapasok. So talagang ano talaga, no? Hindi nagbabago ang mga plano ng Diyos sa atin. Talagang, for example, yung in terms of delay, for example, dapat siguro by the age of 25 o 30, ganito ka na, ganito, naabot mo na yung destiny ng Diyos para sa'yo. Pero dahil hindi nga tayo ready dun sa let your will be done, inahayaan na lang ng Diyos na iparana sa atin yung mga pagpoproseso sa atin kasi hindi nga tayo ready. Kaya ngayon, imbis na 25 or 30 years old, nagiging 40, nagiging 50, nagiging 60. Pero nakakarating ka pa rin sa destination mo. 'Di ba? 'Di ba? Pero iba, naging iba ang proseso. So it depends on our response and obedience talaga. Kaya napakaganda ng salita na ito na ating ipanalangin ito kasi siyempre sa kaisipan nating mga tao kahit tayo mga Kristiyano na ang hirap intindihin ng mga bagay na kunwari, Lord, ito yung tama sa tingin ko Pero papasok yun yung sinasabi yun sa Biblia na Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, di ba? Huwag kang umasa sa sarili mong karunungan, pagkatiwalaan mong Panginoon. Kaya katulad ng balik tayo doon sa prayer kanina ni Yeng, di ba? Pag nag-pray ka tapos nag-prompt sa'yo si Lord na kunin ko na siya anak, ready ka ba? Di ba? Lord, pwede po bang i-extend? Ang Lord sumasagot, di ba? Pag nag-i-intercede tayo sa ibang tao, sumasagot ang God naman. Sumasagot talaga ang God. Ini-extend niya kasi si Lord, loving, patient, long-suffering ang Panginoon, gracious and merciful naman ang Panginoon. Pero darating ang panahon, nakukunin pa rin siya. Diba? Kasi yun yung kalooban. So talagang gano'n, yun yung mga natutunan ko sa journey sa Panginoon na ang buhay Kristiyano is a life of surrendered. Bago mo ma-utter diyang let your will be done, parang madali. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, kailanganin mong maalalahanin ang mga pangako ng Diyos, 'di ba? Sa atin. Lord, ipaalala mo nga sa akin, Lord. Ang hirap banggitin ng let your will be done, 'di ba? Lalo na sa tingin natin ito yung tama, pero iba ang kaparaanan ng Diyos. Example ako sa life ko na He wants me to go to the nation. Sabi ko, kailan, Lord? Sabi ni Lord, di ka ready. Nanda kita.
Pero pinapakita ko yun sa'yo kasi gusto kitang pinapakita ko sa'yo yung sovereign will ko sa'yo na yan yung destiny mo. Na supposed to be dapat naging maaga, 'di ba? Pero hindi ka ready kasi anak. Pero pupunta ka pa rin diyan, 'di ba? So yun yung message sa akin ng Panginoon. Pero kung kailan yun, kung kailan tayo ready. Kung kailan ako ready, 'di ba? So gano'n naman talaga. Talagang do'n ko nakita yung attribute, yung character ng God na patient. Napakapasensyoso ng Diyos sa atin na kaya niya tayong intayin. 'Di ba? Grabe, do'n ako namamangha sa character ng Diyos na sobrang maibigin sa atin, na kaya niyang intayin tayo, "Anak, ready ka na? Huwag ka na mag-tantrums, tayo ka na. Andito na tayo, oh, sa destiny ko, sa breakthrough ko para sa'yo. Ngayon, ready ka na. Tara." 'Di ba? So, yun talaga. So, salamat sa mensaheng ito, maging ako ay na-refresh. Talaga ang pagsuko ay pagsuko ng bawat sa buong buhay natin talaga ay buhay pagsuko sa Panginoon. Para mabanggit natin ang let your will be done. At totoo talaga yung seeking daily talaga yun, eh. Lord, bakit kaya nangyari 'to? Anong will mo? Kunwari kung tayo ay isang intercessor 'no, nagpe-pray tayo sa pamilya natin, sa nation natin, sa company natin, kaibigan natin. Tanungin natin kay Lord, 'di ba kunwari pinagpe-pray niya ito, for example, provision or healing, will ba ng Lord na pagalingin siya at the right moment? Ano bang gagamitin na pamamaraan ni Lord sa kanya para pagalingin siya? Supernaturally or gagamit si Lord ng tao na mahusay na surgeon o doktor para pagalingin siya? Alam niyo 'yun, gano'n. Dapat sinisik natin 'yun sa prayer na kunwari pinagpapa-pray sa atin, "Lord, ano yung will mo dito?" He is asking or she is asking for a lifetime partner. Ito daw yung preference niya, pero ito ba yung preference mo? Ito ba yung will mo? So gayon, tayo ay nananalangin para sa iba, nagkakaroon tayo ng tamang prayer dun sa tao. Amen? So ngayon lang yan bumaba, mga kapatid, 'no, yang wisdom na yan. Salamat sa Panginoon, salamat sa buhay na Panginoon. Malalim, malalim ang let your will be done, na kahit sa sarili natin desire, isisik mo kung ito ba ay galing lang ba 'to sa akin? Galing lang ba sa thoughts ko 'to? Or ikaw talaga ang nagbigay ng desire na 'to? Kasi meron namang verse sa Bible na si Lord talaga yung nagbibigay ng desire sa puso natin to accomplish His purposes. So really, it's really a matter of readiness sa bawat isa. So yun po ang dalangin ko, sa bawat isa na isik natin ang Panginoon. Lord, what is your will for me in this season, in this situation, sa problemang ito, anong will mo? And let your will be done. Salamat po and glory to God. Maraming salamat po everyone. God bless. Amen. Salamat po, Pastor. At purihin po ang Diyos. At tunay nga po na God is in control. At hayaan po natin, respetuhin natin yung proseso ng Panginoon sa buhay natin. Ano po, naniniwala po ako sa mga pinagdaanan ko sa buhay ko po, sa mga tao, yung gano'n sa paligid, naniniwala ako na pain is a process. Ano man pinagdadaanan nating pain sa buhay, proseso po yun ng Diyos sa atin. Kasi paano mong malalaman na He is a healer, 'di ba, kundi natin pagdadaanan na magkasakit. Paano natin malalaman na hindi niya pagalingin, 'di ba, yung ating mga mahal sa buhay na may sakit, 'di ba po? Paano natin malalaman na He is in control kung tayo ang lahat ng nakakapag-solve ng ating mga problema, amen? Paano natin malalaman that He is miracle healer? Kung lahat ng bagay nagagawa po natin. Amen? Paano nating malalaman na siya po ang provision kung lahat tayo ang nagsusupply? Amen po ba? Kaya naniniwala po ako, katulad ni Joseph, kung paano pong nagpakilala sa kanya ang Panginoon, ganun din pong nagpapakilala sa atin ang ating Diyos. Sabi nga niya dati kay Moises, di ba?
Remember Moises, sabi niya nung maraming, 'di ba, nung parang hindi na makontrol ni Moises yung pagsagot ni Pharaoh, 'di ba po? Remember Moises, sabi niya. Pinaalala ng Panginoon, ako ang Panginoon ni Jacob, ni Isaac, at ni Abraham. At kung tinupad ko ang covenant ko sa kanila, kung ako ang covenant maker, 'di ba? Siya din po ang covenant na promises, no po? Siya po ang magtutupad nun, no po, ng covenant na 'yon sa atin. Kung tinupad niya 'yung covenant niya kay Noah, covenant niya kay Abraham, katulad ng awit ni Pastor Sammy kanina, he is still the same God. Covenant niya kay David, he is the same God. Amen. Wag nating agawin yung mga bagay na nasa kontrol ng kamay ng Diyos. Amen. At totoo po na sometimes katulad ng kwento ni Joseph, I believe that there is delaying din kay Joseph that time. Kasi sa pangitain niya nandun yung nanay niya, pero dahil niniwala ako na pinatigas rin niya yung puso niya, hindi siya nagpatawad agad, kaya nung nakaharap niya yung tatay na lang niya, wala na yung nanay niya. Kaya may mga bagay na nadidelay tayo. Sabi nga din ni Ate Yang kanina, 'di ba, si Kuya Eric matagal na rin pero dahil na-delay, 'di ba po? Pero andun pa rin talaga yung timing ni Lord na kapag yun ang kalooban ng Panginoon, magaganap yun. 'Pag para sa'yo yun, para sa'yo yun. Sabi nga, kung blessing yun ng Lord, there's no add sorrow. Amen? Lahat ng bagay na nangyayari po sa atin, sabi din ni Joseph that time, hindi niyo to kasalanan, 'di ba? Niloob to ng Panginoon. Kaya ganun din po tayo, mabuti at masama, nasa under po ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi nga, kaya natin nasasabi na all things work for good sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, and may purpose ang lahat ng yon. Kaya naniwala ako sa buhay ko po, lahat ng pain na naranasan ko, may purpose. No po, naranasan ko yung purpose no, nakita ko yung purpose, nakita ko yung process ng Panginoon. Amen. Nakita ko yung power ng Diyos. Amen. Nakita ko yung perseverance na ginawa ko sa buhay ko habang nararanasan ko yung pain sa tulong at biyaya ng Diyos. Nakita ko po yung Panginoon. Amen. Sa lahat ng pain na yon, nakita ko ang Diyos. Kung paano niya po ako sinamahan. At nakita ko yung promises niya. Nakita ko yung pangako ng Panginoon for those pain na naranasan ko. Sabi ko nga sa buhay ko lagi, hindi ko naranasan yung maging malakas ako, yung strength ng Diyos. Hindi ko yun mararanasan kung masaya lang ako lagi. Naranasan ko lahat ng yon, ng kapangyarihan ng Diyos, promises ng Panginoon, yung purpose niya sa buhay ko nung naranasan ko yung mga pain. Amen? At ganun din po si Jesus Christ. Kaya nga nasabi niya, let your will be done, Father. Ganun din tayo. Kung yung Diyos nga sinuko niya, yung anak ng Diyos sinuko niya lahat sa Panginoon, ganun din tayo. Anak din tayo ng Diyos na dapat nating isuko ang lahat ng bagay sa Panginoon. Amen? Dahil apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya kapag natutunan natin mula sa pinakamaliit na bagay ang isuko sa Diyos, sabi sa turo ni Ate Yeg, makikita ang ating submission natin sa maliit. Amen? Pag natutunan nating isubmit yung maliit na bagay, amen, matututunan din nating isubmit yung malaking bagay. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory po sa oras na to. At maraming salamat po sa bawat isa. And if you have time po na ibuksan po muna natin yung ating mga camera para po mag-take photo. Ayan, pa-stop na po yung ating record. Salamat po. Glory to God po. Tayo po muna ay mag-picture before po tayo dumako sa atin pong announcement. Si Tatay Rev ata